Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alayhi natawakkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, dumako naman po tayo sa ikalawang uri ng tao na binanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapagkat nauna na po nating natalakay ang uri ng dayot at mga posibilidad ng mga katangian nito. Ang ikalawa naman po, kapatid sa pananampalataya, ay ang tinatawag na mukannata o babaeng ginagaya ang lalaki. Al-mutarajila hiya al-mar'a allati tatashabbaha bir-rijal fil libas wal kalam wal harakat. Ang mukannata ay isang babae na kumikilos, nagsasalita o nagdadamit na parang lalaki. Kaya naman sa Islam, ang bawat kasarian ay may kanya-kanyang likas na katangian at tungkulin at ipinagbabawal ang pagtatangkang baguhin ito. Halimbawa na lamang, babaeng nagsusuot ng damit panlalaki na hindi na nagpapakita ng kanyang pagiging babae. At gayon din, babaeng kumikilos at bumabago ng boses upang maging parang lalaki. Siya rin naman ang babaeng nagpapakalbo at ginagawa ang estilo ng panlalaking pananamit nang wala naman siyang kadahilan. Kaya naman kapatid sa pananampalataya, ang salitang mukannata ay tumutukoy sa mga babaeng ginagaya ang kilos, pananamit at ugali ng mga lalaki. Bagamat hindi direktang binanggit ang terminong ito sa Quran, kapatid sa pananampalataya, mayroong mga maraming talata na nagbabawal sa atin o nagbabawal sa tao sa pagbabago ng likas na pagkakalikha sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagtulad ng isang kasarian sa iba o binabago niya ang kasarian sa iba. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kung kaya ito rin ay sinabi ni Shaitan, kumbaga pinangako ito ni Shaitan na gagawin talaga ni Shaitan ang lahat para lamang iligaw ang sangkatauhan. Sinabi sa Quran, kapatid sa pananampalataya, wala udilannahuma wala umanyanahum wala amurannahum falayubattikuna addana ala na'am wala amurannahum fala yugayyiruna khalqala. Sinabi ito mga kapatid sa pananampalataya, binanggit ito ng Allah ang panunumpa ni Shaitan, a'udhu billah, na kanyang ililigaw ang mga tao upang baguhin ang natural na pagkakalika ng Allah. Kaya naman sinabi dito, at katiyakang sila'y aking ililigaw at katiyakang sila'y aking palulubhain sa walang kabuluhang pagnanasa, at katiyakang uutusan ko sila na putulin ang mga tainga ng mga hayop, at katiyakang uutusan ko sila na baguhin ang pagkakalika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ipinangako ni Shaitan. Ang mukannata na nagbabago ng kanyang kilos at itsura upang maging parang lalaki ay isang halimbawa ng pagsunod sa panlilinlang ng Shaitan, kapatid sa pananampalataya. Ikalawa, ang batas ng Allah sa pagkakaiba ng kasarian. Ito ay kanyang sinabi, walaysa ad-dhakaru kul untha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi magkakapareho ang lalaki at ang babae. Sa makatuwid, kapatid sa pananampalataya, malinaw po sa atin na ang lalaki, kung siya ay likhain ng Allah na lalaki, lalaki lang po siya. Kung ang babae naman ay nilikha na babae, siya ay babae. Kaya naman walang ibang kasarian na nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapakita ng talatang ito, kapatid sa pananampalataya, na ang lalaki at babae ay may kanya-kanyang katangian na hindi dapat paghaluin o palitan. Ang isang babaeng mukannata ay sumusuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggaya sa kilos at anyo ng mga lalaki. Ikatlo, kapatid sa pananampalataya, ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sundin ang kanyang mga batas. Kaya naman sinabi ng Allah, wa man yasi Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar khalidan fiha wa lahu adhabun muhin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ang sumuway sa Allah at sa kanyang sugo at lumabag sa kanyang mga hangganan, siya ay ipapasok niya sa apoy ng impyerno. Wa iyadu billah. Yan kapatid sa pananampalataya, ang pagsunod sa batas ng Allah ay mahalaga. Lagi po natin yan tatandaan.
At ang sino mang lalabag sa kanyang mga hangganan, kabilang na ang pagbabago ng kasarian o paggaya sa ibang kasarian, ay magkakaroon ng matinding parusa. Yan po ay babala na ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa mga babae, pasintabi lamang po, at dun sa mga lalaki na ninanais nila na sila napalitan nila ang kanilang sariling kasarian sa kung ano yung pagkakalika sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa hadith, nagpapaliwanag dito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutashabihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihina minan nisa bir rijal. Sinabi ng Rasulullah, isinumpa ng Allah ang mga kalalakihang ginagaya ang mga kababaihan, at ang mga kababaihang ginagaya ang mga kalalakihan. Sahih al-Bukhari 5885. Ang sino mang lalabag, mga kapatid sa pananampalataya, sa natural na pagkakalika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay isinusumpa ng Allah. Kaya't ang mukannatha, babaeng ginagaya ang lalaki, ay nasa ilalim ng babala ng hadith na ito. Lagi nating tatandaan, kapatid sa pananampalataya, ayon sa Quran at hadith, ang pagbabago ng kasarian o paggaya sa kilos at itsura ng kabilang kasarian ay isang kasalanang mortal, dahil ito ay pagsuway sa natural na paglikha ng Allah. Ang mga mukannata, kung hindi sila magsisisi, ay maaaring mapabilang sa mga taong malayo sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله.